magandang umaga sa lahat. Ako po si Kuya Fred. O si Ate Jing. Si Ate Nini. Bumabati kami sa inyo ng isang magandang araw at ito po ang aming pilot episode ng Bible Talks. So pag-uusapan natin dito ang tungkol po sa ating Gospel this coming Sunday. So sa ating pong pasimula ay ito po si Ate Nini para bigyan tayo ng kaunting introduction sa ating pong tatalakayin. So ang ating fiesta bukas ay tungkol sa Corpus Christi. So yan ay isang fiesta ng simbahan na pinagdiriwang natin pagkatapos ng mahabang Lenten season. No? Tapos ay pumasok na yung Easter season. Habang naglalakbay ang simbahan sa panahon ng actually na ngayon parang bahagi na rin ng ng ordinary season. Yes, oo. Yan, nakalampas na tayo. Actually nakalampas na talaga tayo sa Easter season kasi ang Easter season. Ate, ilang linggo na mula yung ating Pentecostes ay sinelebrate natin. Dalawa yata. 2 weeks. 2 weeks, no? Yung Pentecostes kasi ang last na sa Easter season Pentecostes, yun yung 50 days after resurrection. Ayan. So ngayon, pinagdiriwang na natin ang focus natin ay ang katawan ni Kristo, no? Yes. Corpus Christi, so body of Christ. Yan. So isang mahalagang pagdiriwang ng simbahan yan, nakilalanin na yung katawan ni Kristo ay napakahalaga sa ating kaligtasan. Yes. Diba? Dahil in the first place, yun naman talaga yung naging role ni Jesus, no? Amen. Ang ialay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng mundo. Amen. Diba? Ayan. So, at dahil tradisyon din ng simbahan na tumatanggap tayo ng banal na ostya sa banal na misa at yun ang tinatawag nating katawan ni Kristo. Kinakain natin yon para makaisa natin si Kristo, 'di ba? Yes. Yung idea ng pagkinain mo ang isang bagay pumapasok sa loob mo. Yun din yung sinasabi natin kapag nagko-communion tayo, yung yung Panginoon, di ako karapat-dapat magpatuloy, hindi Yes. magpatuloy. Magpatuloy Ayan, sa'yo. magpatuloy sa'yo. Kasi pag kinain natin si Jesus, pinapatuloy natin siya sa ating buhay, sa ating pagkatao. So, yan yon. Napaka-importante sa atin yan. Yan ang essence ng pagiging Kristiyano natin. Yes. No, yung katawan ni Kristo, para makaisa natin siya. Diba? Yung pag kinain natin, ayan, dumadaloy sa mga veins natin yung nutrient ng pagkain. No? So, alam mo na kaya yung nutrient ng ni Jesus daloy hanggang sa atin. Pwede ba natin sabihin what you eat is what you become? Yun Yeah. dapat. Actually, yun talaga yun, What di we ba? eat is what we become. Yan ang pangarap ng simbahan talaga para sa atin. Na dapat maging Kristo din tayo. Amen. Di ba? Kasi kinain na nga natin. Dapat, yun talaga ang ganda nung, ulitin mo nga yung term na yun. What we eat is what we become. Is what we become. Ganun Ayan din nasa isip ko dapat. Yan dapat. Yan talaga dapat. So, napakaganda, di ba? So, yan ay isa sa mga sentro ng ating pananampalataya. Kaya pagka tinatanggap natin si Jesus sa ostya, sa banal na ostya, sa banal na misa, no, andun yung lahat ng importansya ng pananampalataya natin. Nina, may binabanggit ka, yung kwento ng pagka na may misa nangyayari, 'di ba? Kasama natin ang lahat ng pulutong ng mga Kasi nga ang ganda nga nung napanood ko, ito yung tungkol kay Catalina Rivas. So visionary siya, nakakatuwa at doon ako na-touch at doon ko na mas naunawaan nung ma-visualize ko kung ano nga pala yung nagaganap sa misa. No, so nakita ko na
na kapag ka tinataas pa lang during the consecration, Mm-mm. yung mga anghel pala bumababa mula sa langit at nakikiisa sa atin Sa sa pagdiriwang. altar, di ba? Mhm. Pero hindi naman natin nakikita. Pero totoong nagaganap yun. Doon, nagko-connect ang heaven and earth. Mhm. Kaya napakaganda nga namang maunawaan natin ang nagaganap during the Mass. Oo. Mhm. And every time, each time na may misa, no, laging ganon, nagkakaroon ng connection ang heaven and earth. Earth, diba? Ang ganda-ganda talaga. Mga banal, bumababa, Oo. nakikiisa sa atin. Kaya nga. So yun yung mga pwede nating maging patunay na yung Transubstantiation. 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 Yun na yun. So, doon pala talaga napapatunayan natin na ito nga yung nakalulungkot sa karaniwang mga Katoliko. Bakit kailangan nating ipilit sa mga pari sumubo lang? Yung dala-dala ng ating mga layman, mga lay ministers. Parehas din naman ang dala-dalang hostya ni Father. So ito po yung gusto nating ibahagi sa inyo mga tagapanood na sa atin po, kung ano yung dala-dala ng pare, same din po yun sa dala-dala ng mga lay ministers natin. Na kumbaga, pag tinanggihan mo yung lay minister, ibig sabihin, tinatanggihan mo si Jesus eh. So maintindihan po natin yun. Yun yung transubstantiation. Siya na nga. Yun yung sinasabi ng mga kapatid. So, tuloy natin, ano? Oo. Na nagaganap during the consecration. Pakipaliwanag nga, Ate Nini, ang consecration. Ano ba ang nagaganap? Sa banal na misa, yung bahagi ng consecration, ito yung nakaluhod lahat, yes. 'di ba? Yung pagluhod ang pinaka reverent position. Yeah. No, yun lang pagka hindi mo kayang lumuhod, tatayo, no? Pero dapat talaga nakaluhod. Kasi ganun yung pinaka magandang ano yung adore sa Tagalog? Pagsamba. Pag-worship. Ano pa ibang Tagalog words nun, no? Pagka, di ba tayo, sumasamba tayo sa isang banal, napapaluhod ka. Yun yung pinaka yung posisyon, na nagbibigay ng highest respect, di ba? Napapaluhod ka dahil ine-elevate, itinataas, di ba? Ganun ang nangyayari sa consecration. Nakikita ninyo, sinasabi ng pare, ito ang katawan ni Kristo, tapos itataas niya. Ipinapakita sa lahat, kaya dapat kapag itinataas yung ostya o yung katawan ni Kristo, nakatingin tayo doon, di ba? Hindi yung nakayuko ka at nagdadasal ka, nanghihingi ka ng pantalon, ng jowa, o kaya akala kasi ng iba, Ate Nini, kapag tinataas ang ostya, yung pagpapakita nila ng kababaang loob at paggalang ay nakaganyan. Nakayuko. So dapat pala tinitingnan natin. Siyempre, ine-elevate nga. Jesus yun eh. Dapat natin tingnan. So ganun din yung alak, di ba? Bilang dugo ni Kristo. Siguro mai-share ko lang si Father Marlon, no? Sa kanya hindi siya pabor dun sa ilalagay mo lang yung kamay mo sa dibdib mo pag nagko-consecrate ng hostya natin. Kasi, di ba, kung able ka naman na lumuhod, ba't tayo lumuhod? Di ba? Samantalang pagka may sakit ka, pag humiling ka na ng dasal sa kanya, talaga namang katakot-takot na pagpapakumbaba. Dapat nga nakataas pa yung kamay natin eh. Yes. Kasi ganun yung gesture ng prayer nung unang panahon. Kataas ang dalawang kamay. Opo. Diba? Kaya naman nga sa atin, ang kagandahan, the more tayong natututo, the more tayong mas nakagagawa ng akmang mga aksyon pagdating sa ating mga ritual sa simbahan. So, yun. No? So, body of Christ. Nakakatuwa. Consecration, transubstantiation. Consecration. Okay. So, sa consecration, na pagkatapos tapos na ang pagtawag sa Espiritu Santo para bumaba. Yan ba Ate Nini yung epiklesis? Ayan, epiklesis na tawag. Yun yung part ng banal na misa kung saan tinatawagan yung banal na Espiritu para bumaba doon sa inialay na alak at tinapay bilang paghahanda sa pagpapalit
ano ba, anyo, parang gano'n. Oo. Sa pagta-transfer ng mga, yun yung transubstantiation. Yun na nga, sabi Yung ko. substance ng pagiging alak at tinapay ay Yes. nagiging tunay Mm. na katawan at dugo ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng transubstantiation. At nangyayari yan during the consecration part of the Mass. Mm-mm. Ayan. So, Yan. importante yon na binibigay natin yung buong paggalang kasi parang may milagrong nangyayari sa harapan natin. Yes. Actually, dalawa yung milagrong nangyayari. No, una, no, yung alak at tinapay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Yun yung process nun, yun ang tinatawag na transubstantiation during the consecration part of the Mass. Consecration kasi kino-consecrate nga natin yung simpleng alak Yes. at tinapay. Oo. Ikalawang milagro, pagkatapos na maging katawan at dugo ni Kristo, yung alak at tinapay, nananatili silang lasang alak at tinapay para makain natin. Kasi hindi naman tayo cannibal. Yes naman. Yun Diba? nga ang sinasabi Hindi tayo ng ibang, cannibal ano, para kainin natin yung katawan at dugo ni Kristo ng hilaw. oo. Kaya lasang Kaya mananatiling Tinapay. lasang tinapay at lasang Sa alak. gospel natin, kaya nagtalo-talo ang mga Hudyo dahil iniisip nila para maging cannibal sila na pag kinain nila yung katawan at dugo ni Kristo eh. So, hindi pala ganon. Oo. Napakaganda naman. O, So, diba? panibagong kaalaman na naman po sa atin yan natin ini. Oo, gano'n, nakakatuwa, di ba? Kaya nga, mababasa natin ngayon sa ating ebanghelyo yung tungkol sa pinag-usapan natin ngayon. Amen. O, O, sige, sige. Ate Ching, pakibasa mo na simulan ulit na natin ang ating, pagbabasa ng ating ebanghelyo. ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Ako ang tinapay na buhay na galing sa langit. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na ibibigay ko ay ang aking laman sa ikabubuhay ng daigdig. Dahil diyan, ang mga Hudyo ay nagtalo-talo na ganito ang sinasabi. Paano niya maipapakain sa atin ang kanyang laman? Ani Jesus sa kanila. Tunay na tunay kong sinasabi sa inyo na kung hindi kayo kakain ng laman ng anak ng tao at hindi iinom ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin kong muli sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako sa kanya. Kung paano sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi katulad ng kinain ng inyong mga magulang at namatay sila. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng ating ebanghelyo, no? Yan na rin yung pinag-usapan natin kanina, kaya siguro pwede naman nating ituloy na lang yung ating pag pinag-usapan kanina. Pwede rin naman tayong pumili ng mga salitang hindi lang nakaantig, kundi nakikita nating may importansya, 'di ba, sa ating pinag-uusapan ngayon Tapos mapapakinggan po natin ang paliwanag ni Kuya Frederick tsaka ni Ate Ching. Pwede rin po ako na tungkol sa lalo pa yung pagpapalalimin pa natin yung tungkol sa ating pinag-uusapan ngayon na fiesta ng Corpus Christi. O ayan, pwedeng si Kuya Frederick sigurong mauna. Para ano sa palagay mo, ano pa bang pwede mong ikwento tungkol sa ating ebanghelyo ngayon? Ang isa pong tumatak sa isip ko, yun nga po, yung pong tinapay ng buhay, ng buhay. So, hindi na buhay. So, sa atin po, sa pagkakabasa natin sa gospel, sinasabi sa bandang dulo,
yung mga kinain ng mga magulang ay hindi kagaya ng pagiging tinapay ni Jesus Mhm. na kung saan nangamatay silang lahat. Mhm. So iniisip ko, bakit nangamatay silang lahat? So Mm. ako po, narinig ko po lagi kasi sa mga grocery, sinasabi nila yung, anong tawag dito, sabi nila, ang berbo'y nagkatawang tao at nakipamahin sa atin. Sabi ko, iniisip ko, hindi ba si Jesus yung salita na, Angelus yun, Angelus. Oo. yes, Mm. si Jesus yung salita na nagkatawang lupa. Meaning, lahat Ng ng katawang salita, tao. nagkatawang tao, Mhm. yes. Lahat ng mga, si Jesus yung salita na kung saan lahat ng mga batas sa Biblia, lumantipan, Mhm. hindi naman niya binago yun. Hindi, Mhm. oo. Ginawa niya. And kung kakainin natin siya bilang ating pong pagkain ng kaluluwa, sa kaluluwa natin, ano ba yun? Bakit naging pang kaluluwa? Lahat ng gagawin nating kabutihan, nahuhulog yun sa pagkain ng kaluluwa. Mhm. Hindi pala ito yung nagdadasal ka ng ama namin. Mhm. Bigyan mo kami ng aming kakain. Ang laki-laki ng kamay mong gano'n, Ang hinihingi Nag-aabang mo, ka, Ano nakakainin. hinihingi mo? Ano hinihingi mo, Ayun pala, araw-araw tayong humihingi ng pagkain ng ating kaluluwa. Ayan, tama yan. And ano ba ang magiging pagkain ng ating kaluluwa kung hindi mo naman naunawaan? So ito po ay karagdagan na kaalaman lang naman. Bakit tumatak sa atin yung pong salita na pagkain ng pagkain Kaluluwa. ng buhay. Mm. Si Jesus yun. Kasi ang tao pong masaya, buhay lagi ang pakiramdam niyan. Mhm. Dahil ang sabi natin, pag masaya ka, Mhm. heaven. Pag malungkot ka, Mm. ang pakiramdam mo, parang impyerno yan. Dead. So, ngayon, Totoo naman, Dead. ibig sabihin, kung susundin natin yung mga pinangaral ni Jesus dito, magiging buhay po tayo. Mhm. Hindi tayo nandito sa lupa sa pag-attend natin sa misa, lalo na sinasabi sa atin, humayo kayo at ipalagap ang salita ng Diyos. Kung ang iniisip mo, sa dulo na yun, SM. Yun lang Lalo po dito pupuntahan sa mo. amin, sa lugar namin, may Joyce dito, sikat na sikat yun. At katabi lang po ng aming simbahan. Ah. So, ang in-expect ko nung bata pa ako, si mama kasi talaga namang mahilig po siyang mag-treat, Mhm. Pagka namin magsimba, kakain ng Kakain kayo sa labas. Sunday sa Joey's. Nax. Oh. Napakasarap. So, Ah. shout out Joey's, sponsor naman dyan. So, ngayon sabi ko, paano siya nagiging tinapay ng buhay kung wala ka palang gagawin? So, sinabi nyo nga po kanina, nung kanina lang, ano sabi mo? We are what? What we eat. Ayun. English kasi, hindi ko kaya ng English talaga. So, ngayon, we become what we eat. Mhm. So, iniisip ko, ano ba yung pwede natin sabihin pagdating po sa Biblia, pinagbawal ang kumain ng baboy. Mhm. Kasi bakit ang baboy po kumakain ng dumi niya? Tama, di ba? Mhm. So, ayaw ng Diyos na ikaw, pag kumain ka ng baboy, spiritually, magiging ugaling baboy ka. Ano yun? Yung lahat tumadumi, nagkain sa kapaligiran, kakainin mo. Oo. And then, you become the dumi. Mhm. Di ba? So, sabi ko, oo nga, kung kakainin natin si Jesus, di ba, magiging Jesus din tayo ngayon. And sabi nyo nga po kanina, Ate Nini, ang sabi nyo po kanina ay, ayan, nakalimutan ko yung sinabi nyo kanina. Pero, hindi. Tungkol Ano sa? yun? Baby ka, what we Ano eat. ba? Hindi ang ibig kong sabihin. Kumbaga po, yun po bang, si Jesus nga, kung kakainin mo siya, di ba, may Kristo tayo bawat isa, sabi niyo po kanina. Mm. And sa pagiging Kristo, hindi siya pangalan. Ang Kristo ay bansag sa Kanya. Bakit ibinibigay yan? Galing sa salitang Chrising. Naalala ko po yun kasi madalas sa binabanggit sa atin yung Kristo. Ang Chrising may pagkapahit ng langis. Sa panahon natin ngayon, yan po yung Medal of Honor eh. Ang Medal of Honor, hindi mo pwedeng ilagay yan sa taong patay na. Ngayon, bago lumabas sa mga kawalon time nila, binibigyan sila ng Chrising o pagkapahit yan kasi maaari yung mga lalabas na yan, hindi na bumalik. Matinding sakripisyo. And si Kristo, bakit naging Kristo? Napakalaking sakripisyo po pala. Sa pagtanggap natin ng katawan ng dugo ni Kristo, maisip natin ang pagliligtas ng ating makamundong kaluluwa. Ang ibig kasing sabihin ng salitang Kristo ay Messiah. Amen. The chosen one. Yes. Ang pinili para iligtas tayo. Amen. Mula sa kasalanan. Amen. Napakasarap po. Nasa pagtanggap natin, yun, kahit na makaisang kilo kang osya, Oo hindi nga. mo na unawaan. Wala lang din. Wala lang. Alam mo, naalala ko nga, sabi ni Father Edwin sa homily niya, di ba may word na Kristiyano at tayo yon. Yes. Ngayon, kung aalisin mo si Kristo doon sa Kristiyano, I am nothing. ano ka? Ano?
Di ba? Yes, Kristiyano. Ah. Alisin mo yung Kristo, ano ka? Yes. Oo nga naman, di ba? Tama. Wala naman din tayo kung wala si Kristo at wala ang kaligtasan kung wala si Kristo sa ating buhay. Mhm. Kaya napaka-importante talagang. Kaya minamahalaga natin yung fiesta na to. Yes. No? Mm. Yes. Ano pa? Kung paano. And ibig sabihin, through this feast, inaalala natin lagi yung kaligtasan natin through Jesus Christ. Exactly. Napakasarap. At nagpapatuloy yun. Walang katapusan yun. Amen. Diba? Hanggat may tao, may henerasyon ng tao, Oo. kaya nga napaka-importante na yung gawain ng simbahan, yung kanyang misyon Yes. na ng evangelization. Hirap Oo, pag Tagalog. Ayan, evangelization. Kaya talagang tayo mga binyagan, trabaho natin yon, obligasyon natin yon, responsibilidad natin kung ano yung alam natin dapat ma-share natin. Lalong-lalo na yung tungkol sa pagpapalaganap ng kung sino ba si Kristo para sa kaligtasan ng mundo. Ibig niyo pong sabihin, sorry po ate, ibig niyo po bang sabihin, ito yung moral na inaasahan sa atin? Lahat ng binyagan. Pananagutan natin. Oo, pananagutan natin yan. Tama. Kasi yun din yung inutos ni Jesus sa 12 apostol. Naalala niyo yung istorya nung bago siya pumanik sa langit. Anong sabi niya dun sa 12 apostol? Oo. No? Ipahayag ninyo ang mabuting balita. Yes. No? Binyagan ng lahat ng tao sa ngalan ng Ama, ng Yes. Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin nun, sa lahat ng sulok ng daigdig, kailangan gagawin yun. Oo. Nagawa na ba? So, Hindi, pag kasi hindi pa nagagawa, karamihan kasi sa atin, akala natin pag magsisimba ay sapat, ang pagsisimba ay sapat na. Yun lang Hindi yung pa. parang Sunday obligation, o sige, sisimba tayong pamilya. 1 oras ang ilalaan natin para sa Diyos. Pero hindi natin nabibigyan ng tuon yung sinasabi ng pare sa end ng Mass na humayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Totoo. Saan tayo humahayo pagkatapos ba ng misa? SM. Pag inisip naman Sa natin SM daw yan, ba? kasi marami namang Oo. dimension yan. Oo. Pwede naman natin kasing sabihin, halimbawa, hindi naman kasi lahat ng tao marunong magsalita. Yes. Hindi Oo. naman lahat ng tao marunong magturo. Pero isang dimension na ipapakita natin dapat yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga Gawa. kamay at paa. Mhm. So pag sinabi nating kamay at paa, gawa yan. Yung paggawa. Kasi pag Pagdamay, sinabi nating oo. pananampalataya, 3 dimension yan. Pananampalataya ng isip, pananampalataya ng puso, at pananampalataya ng mga kamay at paa. Dapat kumpleto sa isang tao yan. Hindi puro alam lang, no? Pero Hindi naman kayang gawin. O kaya naman, hindi yung iba, di ba? Merong sinasabi si Santiago. Sabi ni St. James, ang pananampalatayang walang paggawa ay pananampalatayang patay. Yes. Di ba? So, kaya dapat talaga nakikita rin sa ating puso. So, ating ginagawa. Kung hindi man tayo nakapagsalita, hindi tayo nakapagpahayag ng tungkol kay Jesus, pero nakikita naman sa ating gawa, si Jesus, nasasalapi naman sa'yo dahil tinanggap mo si Jesus sa banal na ostya. Yes. Oo. Di ba? O di, ganun din yon. Napupukaw ang kapaligiran Oo. kung sinasabuhay natin ang Kaya aral nga, ng Diyos. magtatanong sila, uy, ano kaya ginagawa niya? Bakit kaya siya mabuti? Oo. Bakit kaya siya mapagmahal? Bakit kaya siya maganda o gwapo? Di ba? Yes. Doon nagmumula yun. So, pag nagtanong, Kasi, may sasagot at may sasagutin. At pag sumagot, may pagpapahayag. Di ba? Yung ate, sabi mo kanina, pananampalatayang gamit ng kamay at paa. Alam mo, naisip mo nga, sabi ko, kung tungkol kay Kristo ito kay Jesus, ibig sabihin pala, yung pagkakapako niya, same lang sa sinasabi mo. Kung yung pananampalataya mo sa kamay, ay hindi mo ginagamit para dumamay sa kapwa, hindi nakapako ka. ayan, ganyan. Di ba? May pako si Kristo sa Yes. kamay. And tayo po, pagka meron tayong mga kaibigan, o kaya kapwa-taong nahihirapan, pag nahihirapan siya, iabot mo kamay, dadamay ka. And yung pangalawa, sabi niyo po, yung kamay at paa, yung paa naman. So ito yung, mabiyaya ka ng salita ng Diyos, maalam ka. Sabi niyo nga po kanina, ate, ay responsibilidad natin, kung natuto ka sa salita ng Diyos, ipasa mo sa ibang tao. Ngayon yung kapitbahay mo, natanong mo sa kabilang kanto,
Yung pagsubaybay, gamit ang paa, pupuntahan mo siya, ayaw mo, tamad na tamad ka. Oo. So, ibig sabihin, patay talaga. Mhm. Patay Oo. talaga. Eh di Patay Kuya ang Fred, parang pananampalataya. pinapako mo na si Jesus noon, yung, Yes. Mm. di ba? Nakapako. Nananatili siyang nakapako. Nakaganyan. Kaso Kasi- 'di ba si Jesus nabuhay na mag-uli. Amen. Hindi siya nanatiling nakapako. Amen. Lagi. Kaya dapat yung pagiging Kristiyano talaga natin talagang buhay. Amen. Kaya yun din yung sinasabi na bakit kailangan ang tanggapin natin ay tinapay Ay, ng na- buhay. Amen. Bakit? Nabuhay. Di ba? Yes. Oo. Bakit yun ang itinuturo sa atin ni Saint John, 'di ba? Bakit kailangan niyang ipaalam sa atin na si Jesus bilang tinapay ng buhay etong ibig sabihin? 'Di ba? Alam mo, nung araw talaga, hindi ko pa nauunawaan yung communion na nire-receive natin. Mm. Basta simba kami ng simba tuwing Mm. linggo, nagko-communion, Mm. pero nagiging ritual lang until Oo. such time na naunawaan ko na talagang yung ostya na tinatanggap natin ay totoong katawan at dugo ni Jesus. Mm-mm. O ganun. Ganun Kaya- talagang maraming Kristiyano eh. Parang nakakalimutan o Totoo. kaya hindi nagkulang sa kaalaman. Kaya ang daming lumalabas. Minsan, ang akala nila pagka na-receive na nila yung communion, lalabas na sila. Oo, hindi na Oo. tinatapos yung buong misa. Di ba? Tama. Sabi nga, Walang Dapat pagpapahalaga. dapat makumpleto natin yung buong misa. Oo. Ang tapos ng misa, ang katapusan talaga ng misa ay yung paghahayo, Mhm. Yes. yung Uli- pagsasabi, no? Yung pagsasabi. Pag hindi natin yan narinig, dahil pagkatapos ng communion, umuwi ka na, hindi kompleto ang misa mo. Yes. Mhm. Dapat kompleto. Hindi lang dun sa pag-aantanda ng krus na tatapos, Yes. kundi dun sa Mm. dapat, makasagot ka pa nga ng, sagot natin? sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pag hinayo ka. Diba? Mhm. Yun yung ating, yun nga, isa sa mission natin bilang mga Mm. Kristiyano. confirm. Oo. We're saying, Patuloy. yes. No? Patuloy Ito pa yung naiisip ko po. Sabi natin sa communion, napakaganda ng word eh. Union. Mhm. Yun Di yun. ba? So, we unite with Jesus, but Yes. paano natin nagagawa yun? Kung taliwas naman yung ginagampunan mo sa ginawa ni Cristo. Yun Kaya nga. nga sabi ko, iniisip-isip ko, siya susuna pa ako, kaligtasan eh. Mhm. Pero pag taong napa ako, Wala na. mapapahaba ka dahil bakit isipin mo, may kapasidad kang dumami sa kapwa mo, pero ayaw mo. Hindi mo ginawa. Masyado ka nakaganon. May kapasidad kang puntahan. Kaya nga sa atin siguro, nababanggit Oo. natin, meron tayong 3 bagay na nagiging dahilan para ikamatay natin sa ating pananampalatayang Katoliko. Ang dahilan po niyan yung KKK, kayamanan, kapangyarihan, karangalan. Mhm. Sa atin, kung minsan sabi mo, hindi naman lahat ng pagkakataon tungkol sa pera. Oo. Yung kayamanan, tingnan natin. Sa atin nga, di ba, time is Gold. gold. Mm. Bakit, mahal ang oras ko binabayaran ang oras ko. Samantalang pagdating sa Diyos nakakahiya. Oo. Umuumit lang tayo ng 1 oras. Correct. Oo, hindi pa natin Tinatamad nagagawang... pa no? Yes, paano kung tamarin ng Diyos? Mm-mm. Napakatamad mo ikaw Fred napakatamad mo, wag kang gumising bukas. Paano kung ganon? And actually, nangyari sa akin yan. Di ba kasi, although kuhain ako ng simbahan, layo ko sa kanya. Mm. Na-stroke ako. Mm. Ginising ako eh. Mhm. Kasi kahit akala mo gising ka, nag-serve ka, pero tulog ka pala. Bakit? Yung pagiging Kristiyano, ang layo ko po eh. Bakit? Nakakahiya kasi. Pero ang importante, brother, nabigyan ka ng pagkakataon. Yes, of course. Diba? And Ginising kang muli. sana nga, lagi tayong aware. Nagising. Sa Nagising. paggising, Sabi nga nung isang kapatid natin, si Brother Ryan, kahit 10 alarm clocks yan, Mm. pero pag Kung- sinabi ng Diyos sa'yo na, uy, huwag ka nang gumising, ang gusto mo lang bukas, kumita na naman. Ang gusto mo bukas, isipin mo na naman kung paano ka magkakajowa. Sabi mo nga ate kanina. Yun ang dinadasal. Kaya nga eh. So yun pala, bigyan natin ng dahilan ng Diyos na tayo po ay bigyan niya ng panibagong pag-asa at buhay at patunayan natin sa Kanya na tayo ay may silbi para sa Kanya. Mhm. Kasi we unite with Jesus, dapat masalamin sa atin, sabi mo ate kanina, yung kanyang wangis. Oo. Mhm. Na hindi yung, member ka ng ganitong gampanin, pero ikaw yung unang-unang nakikipag-away, nakikipag-tismisan sa labas. Kaya yun yung sinasabi natin, napakaraming mga Yes. ipokrita. Kasi, Oo. naghahangad naman silang maging bahagi ng simbahan. Yes.
magpakabanal. Kaya lang, siguro dahil hindi nila nauunawaan na pagkatapos mong magsimba, meron ka pang mga mission kasunod, Amen. doon nagkukulang. Amen. No? Doon tayo hindi nakakatugon doon sa Hindi. hinihingi sa atin ng pananampalataya. Iba, yun yung masaklap na maraming tao ang hindi nakakaalam. Ang daming nag-aral sa CIC, sa mga Catholic school. Aray. Pero nagkukulang. Siguro din dahil nga kasi sa iba yung focus nila sa pananampalataya, di ba? Syempre yung mga parish at mga madre talagang kailangan ang focus ng buhay nila yung hinihingi sa kanila ng pananampalataya. Since ang hirap talaga para sa atin no, sa laiko, no, na unawain na ito talaga yung dapat din nating ginagawa. Dahil nahahati yung atensyon natin Totoo na yan. sa pagiging Kristiyano at sa pagiging laiko. Di ba? Pero yun nga yung sinasabi, nakakalimutan ng maraming Kristiyano na dapat yung pagiging Kristiyano nila, it's a way of life. Yes. It is not just 100%. that you are a Christian pag araw lang ng linggo. Oo, kailangan araw-araw na isasabuhay ang pagiging Buong Kristiyano. 24 hours, no? 24/7. Oo, Yes. 24/7. Yun talaga yung way of living natin bilang mga Kristiyano. Siguro ito naman, nabanggit lang natin. May mga nag-claim kasi, ito po wala akong, hindi tayo against sa ibang sectarians dyan. So, what we're saying is, English na pala, teka lang, baka mababa. Teka lang, maubusan tayo. No? Kumbaga, parang ganito lang din. Kahit na-claim na Kristiyano ka, kung yung way of living mo is taliwas kay Kristo, fan ka lang Oo. Fan ka lang. Ganun lang. So, pwede nating mabola yung kapwa natin, pero ang Diyos alam niya. Paggawa ng kabutihan, sasabihin mo, ito, ginawa kong buti ako, sinabi mo sa lahat ng tao. Tapos kinlay mo agad yung biyaya. Saan? Sa tao Pero pag Diyos na nabigyan ng biyaya ate, paano ba siya magbigay ng biyaya sa taong gumagampan ng tunay? Paano ba yun? Kapag ang ginampanan mo naman ay tunay na kabutihan, ang balik naman sa iyo nun, kaligayahan at kapayapaan ng damdamin. Yun yung epekto no? Ano yung SL yung sinasabi mo? Siksik, liglig at umaapaw. Naks. Ano yung sabi mo? BLU? BLU, galing kay Father Edwin naman din yun. Ano yun? Buhos, lubos at ubos Ayun. na pagmamahal ang dapat natin ding ibigay sa Diyos. Dahil napakita natin si Father Edwin, So next time po, sana si Father Edwin maimbitahan namin kayo. Kami po ay naka-ready po na makipagkwentuhan sa inyo. So, hello po sa inyo. Mag-ready na rin sila, sila si Mike Veneracion. Manda po kayo. Talaga naman. Sana, hindi kayo busy, mapagbigyan niyo po kami kasi alam natin na mas maalam sila sa atin kasi sila mga kuya natin sa pananampalataya. Mas marami silang pwedeng ituro sa atin. Open tayo sa gano'n. Oo naman. Nakakatuwa naman ang ating first episode. Oo, diba? Kapaan pa lang, pero testing. Diba? Ang saya-sayang pag-usapan ng mga bagay tungkol sa Diyos. Pagka daw pinag-uusapan natin ng Diyos ay pinag-uusapan natin ang mga dakilang bagay. At yan ay isa sa nakakapagpalago ng ating pananampalataya. At siya ay kasama natin. Oo. So, pwede ba nating sabihin kung itong ginagawa natin ay para tayong nag-charge ng ating mga sarili? Exactly. Hindi, pwede ba natin itong gawin ng linggo-linggo? Pwede! Pwede. So, ayun. Sana po, yung ginagawa namin ay inyo pong ma-enjoy. So, marami pa tayong pwedeng talakayin. Sa mga susunod na linggo, diba? Marami pa tayong pwedeng matalakay. Kaya po, samahan nyo kami sa mga susunod pa naming mga programa. Yes. Yan. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan po kayo. Ayan. So tinatapos na ba natin ang ating programa ngayong araw na to? Okay na yun. Tapusin natin sa panalangin. Siyempre, tatapusin din natin sa ating panalangin. So, nagdasal ako kanina. So, ngayon si Ate Jing na nagdasal ngayon. Ate Jing, ikaw naman. Sige, ako daw muna. Okay, si Ate Jing sa susunod. Sa susunod na linggo. Sige, tayo ay manahimik at alalahanin natin ang presensya ng Panginoon sa ating gitna, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Amen. Amen. Amang banal, maraming salamat po sa araw na ito, sa oras na ito na inyong pinagkaloob upang kami ay magkatipon at magkaroon ng programang kahit na sa simpleng paraan ay makapag-ebanghelisasyon. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay at lakas ng pangangatawan upang ang gawain ito ay aming magampanan. Maraming salamat po dahil ramdam namin na ipinadala ninyo ang inyong banal na spirito upang kami ay samahan at ang lahat ng aming mga sinabi ay inspirado ng Espiritu Santo. Amen. Itinataas po namin ang lahat ng mga nangangailangan ng panalangin, lahat po ng mga may karamdaman, lahat po ng mga nasa bingit ng kamatayan. Gayon din po ang lahat ng mga naglalakbay sa mga oras na ito. Tinataas po namin na sana po silang lahat ay makarating ng matiwasay sa kanilang paroroonan. Itinataas din po namin ng espesyal sa panalangin ito ang kapayapaan sa buong mundo. Nawa po ay i-consecrate ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga bansa na sa kasalukuyan ay nasa gitna ng hidwaan o giyera. Nawa po ay bigyan din ninyo ng inspirasyon ang lahat ng mga namumuno sa mga bansang ito upang naisin ang kapayapaan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo, ang aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli Bye po. po. Kita-kits Muli po po. next week. Ito po ang Bible Talks. Food for the Soul. Bye-bye. Bye.